Ito ang magiging kwarto mo. Pagkatapos mo magligpit, sumunod ka na agad sa labas para sa magiging toka mo ngayong araw. Bilis-bilisan mo lang dahil marami tayong gagawin ha. Huwag ka rin kukupad-kupad kung ayaw mo magalit ang amo natin. Naiintindihan mo ba? Opo, Miss Donna. Naiintindihan ko po. Mabuti naman. Ang kailangan mong gawin ngayon, maglinis ng bawat kubeta at maghugas ng mga ginamit na kaldero sa dirty kitchen. Ako na ang bahala magwali sa sala. Masusunod po. Siguraduhin mo lang na gagawin mo ng malinis ang trabaho mo ha. Kung hindi, ayaw mo naman siguro matanggal agad sa trabaho mo, di ba? Hindi po. Hayaan nyo, pagbubutihan ko po. Kahit may pagtataka sa inaasal ng isang kasambahay ni Mrs. Ramos na animo ito ang amo sa pagka-strikta nito, sinunod na lamang ni Feli ang mga inutos nito. Dahil nga bagong pasok pa lamang siya sa malaking bahay ng ginang, nakahanda siyang gawin ang lahat. Ngunit hindi niya akalaing yun pala ang magiging simula ng kalbaryo niya sa pananatili niya ron. Utos dito at utos doon ang ginagawa ni Donna. At sa kaunting pagkakamali lamang ni Feli, lagi na lang siya nitong pinapagalitan. Wala naman siyang magawa kundi ang sumunod dito at yumuko. Maging magalang sa kabila ng pagpupuyos ng kanyang kalooban. Halika. Tingnan mo nga itong tiles oh. Malinis ba to sa tingin mo? Sobrang dulas. Paano kung magreklamo si Mrs. Ramos? Tapos ako na naman ang sisihin niya. Gusto mo ba ako ipahamak, ha? Uulitin ko na lang po ang pagpupunas. Ayusin mo kasi ang trabaho mo. O baka naman kasi kung saan-saan na nakarating yung isip mo. O kaya, tumutunganga ka lang kaya hindi mo magawa ng maayos ang trabaho mo. Umayos ka, ha? Ginagawa ko naman po ang makakaya ko. Tinapos ko pa po kasi yung paghuhugas ng pinggan. Magaling. Talaga nagdadahilan ka pa, ha? Ang sabihin mo, tatamad-tamad ka lang at hindi mo inaayos ang trabaho mo rito. Bakit po ba kayo nagagalit sa akin? Hindi ba dapat tinutulungan niyo ko kasi pareho lang naman po tayong katulong dito? Saka baguhan pa lang po ako at kasisimula ko lang nung isang araw. Kaya marami pa po akong dapat matutunan. Pero kahit ganun, pinipilit ko naman pong magawa ang lahat. Bilang tugon, nagawa lang ni Donna na titigan si Feli. Akmang magsasalita pa sana ito na alam ni Feli na wala namang magandang lalabas sa bibig nito, inihanda niya na lang ang kanyang tenga. Ngunit biglang dumating si Mrs. Ramos. May inuutos ito kay Donna. Aapila pa sana ito, subalit maotoridad ang bawat salita ng ginang. Kaya naman wala itong nagawa. Nagtanong ito kay Feli kung kumusta ang pangatlong araw niya sa mansyon. At kahit gustong-gusto niya nang magsumbong dito, hindi niya magawa dahil baka lalo lamang siyang pag-initan ni Donna kapag nalaman ito yun. Kaya naman nagpanggap na lamang siya. Ayos lang po at medyo gamay ko na rin yung trabaho ko, ma'am. Pasensya na nga po pala at hindi ko ganong malinisan yung tiles ng banyo. Dahil nagkamali po ako sa ginamit kong sabon eh. Kaya naging madulas pa ho lalo. Wala namang problema ron, iha. Saka hindi mo na kailangan pang magpakahirap sa pagkuskus ng tiles dahil hindi naman madalas gamitin ng mga CR sa ibang silid. Ako lang naman kasi ang naiiwan sa bahay. Isa pa, dapat si Donna na ang gumagawa nun dahil nakatoka ka lang naman sa paglilinis ng mga gamit at pagwawalis. Alam ko kasing wala ka pang ganong karanasan sa mahihirap na gawain dito. Lalo na sa paggamit ng mga equipment at appliances. Ganun po ba, ma'am? Pero ayos lang naman po yun. Para rin matutunan ko rin po agad. Saka sanay naman po ako sa mga gawain. Nagpapasalamat din po ako kasi pinayagan niyo ako na pumalit kay Tia na magtrabaho rito. Ay, mabuti naman. Masaya ako at nakatulong ako, iha. Kumusta na nga pala ang tiyahin mo? Bumubuti na rin ba ang kalagayan niya sa ngayon? Ayun po, nakakapaglakad na rin po si Tia, ma'am. At salamat din po pala sa pagsagot ng gamutan niya. Napakalaki po ng naitulong niyo. Mabuti naman kung ganun. At hindi mo na rin kailangan magpasalamat pa. Matagal-tagal na rin nanilbihan sa akin ang tiyahin mo. Kaya nagpapasalamat din ako at napili mong dito mamasukan sa akin.
Matapos mag-usap ang dalawa, bumalik si Donna na hindi maipinta ang mukha. Lalo na nang ipagawa mismo dito ni Mrs. Ramos ang hindi natapos ni Feli. Pinagsabihan din ito si Donna na ituro sa kanya ng maayos ang mga dapat niyang gawin at malaman. Bagay na tinanggihan naman ni Feli dahil ayaw niyang lalong sumama ang tingin sa kanya ni Donna. Subalit dahil sa nangyari, lalong bumigat ang kanyang trabaho sa tuwing wala sa paligid ang kanilang amo. Halikang arito, akala mo ba hindi ko alam na sumisip-sip ka kay Mrs. Ramos para lang mapagaan ang trabaho mo? Pues, dyan ka nagkakamali. Dahil hanggat nandito ko, kailangan mong matuto ng gusto. Mula bukas ikaw na maglalaban ng mga kubrikama at makakapal na kumot. Naiintindihan mo ba ako? Ha? Pero sabi po ni ma'am, yung paglilinis lang daw ng sahig at mga gamit ang dapat kong gawin dito. Talaga ba? Ayos ka rin Ang swerte mo naman pala. Pero syempre, dahil wala naman dito si ma'am, ikaw ang gagawa ng ipagagawa ko. Sa ayaw at sa gusto mo. Ako ang mas matanda sa'yo at matagal ng kasambahay dito. Kaya dapat sa akin ka susunod. Maliwanag? Sige po. Marami pang sinabi si Donna. Ngunit hinayaan na ito ni Feli at nagtimpi na lamang. Kailangan niya rin kasing mag-ipon para sa susunod na pasukan. Lalo na't hindi pa makakapagtrabaho ang tiyahin niyang na-stroke. Ito lang kasi ang tanging tumataguyod sa pag-aaral niya mula nang mamatay ang kanyang ina sa sakit na cancer. Kaya naman napilitan siyang huminto kahit 1 taon na lang sana ang bubunuin niya. Walang naging anak ang kapatid ng kanyang ina, kaya ito na ang tumayong tatay at nanay kay Feli mula nang tumungtong siya ng high school. Kaya kahit mahirap ang maging trabaho niya sa napakalaking bahay na yon, gagawin niya ang lahat para makatulong lang sa kanyang tiyahin. Isang umaga, umalis si Mrs. Ramos para magsimba. Tanging silang dalawa lang ni Donna ang naiwan sa malaking bahay. Ang nagsisilbi kasing cook doon ay stay out. At tuwing oras lamang ng pagluluto ito naroroon. Habang naglilinis sa paligid ng garahe, kapansin-pansin ang ikinikilos ni Donna. Kaya palihim itong sinundan ni Feli nang makaalis ang sinasakyan ng amo nilang ginang. Nahuli naman niya si Donna na pumuslit sa loob ng silid ng anak na babae ni Mrs. Ramos. Sa pagkakaalam ni Feli, nasa ibang bansa ito at nag-aaral doon. Akala niya nung una ay walang gumagamit sa silid na yon. Ngunit nalaman niya mismo kay Mrs. Ramos na yun ang silid ng babaeng anak nito. Dahil 2 beses sa 1 buwan lamang nito yun pinapalinisan. At sa pagkakaalam niya, hindi pa yun ang araw para linisin ang silid na yun. Bakit kaya pumasok doon si Miss Donna? Akala ko ba pinagbabawal yun ni ma'am? Naku, paano kung meron pala siyang ibang motibo? Sigurado pareho pa kaming malalagot nito pag nagkataon. Hindi nakatiis si Feli na silipin ang silid kung saan pumasok si Donna. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa nito sa loob. Nagkalat sa kama ang mga pangpormal at sexy na damit na halatang mamahalin. Tinitiyak ni Feli na mga damit yon ng babaeng anak ni Mrs. Ramos. Isa-isa yung sinusukat ni Donna. Ngiting-ngiti pa ito sa harap ng malaking salamin na akala mo ito ang nagmamay-ari ng silid na yon at ng mga nakalatag na mamahaling damit. Hindi na nakatiis pa si Feli sa nakita. Nilapitan niya si Donna at sinaway ito. Miss Donna, ano po yung ginagawa mo? Paano kung mahuli ka ni ma'am? Hindi ka ba natatakot na baka... Na baka ano? Alam mo ikaw, hindi ka lang sipsip. Pakialamera ka pa. Pwede ba lumabas ka na at ako nang bahala rito? Wala naman ako ibang ginagawa kaya wala kang dapat na isumbong Naintindihan mo ba? Pero po, mali talaga tong ginagawa mo. Malapit nang umuwi ang anak ni ma'am. Paano kung mapansin niyang may nakialam sa mga gamit niya? Ano bang pakialam mo? Pwede ba manahimik ka na lang dyan?
O kaya naman gawin mo na lang ang trabaho mo sa labas. Pabayaan mo na ako rito kung ayaw mong tuluyang samain ka sa akin. Pinapaalalahanan lang naman po kita, Miss Donna. Dahil baka ikatanggal mo pa sa trabaho kung mahuhuli ka ni ma'am. Concern lang naman ako eh. Kaya sana wag mo namang masamain. Ang sabihin mo, sip-sip ka lang kasi. Ngayong nakita mo ako sa malamang, isusumbong mo rin ako. May gana ka pa talagang pagsabihan ako? Hindi ko naman nanakawin ng mga to ah. Sinusubukan ko lang kung bagay rin ba sa akin. Pero dahil pakialamera ka, ikaw na magligpit ng mga to. Makalis na nga. Magsasalita pa sana si Feli, subalit hindi niya inaasahan na isasampal sa kanya ni Donna ang hawak nitong damit na nakahanger pa. Tumama sa pisngi niya ang gawa sa bakal na hanger kaya hindi niya napigilang mapadaing. Subalit kaysa ang humingi ng tawad sa nagawa nito, muli lamang siya nitong inirapan at nagdadabog na lumabas ng silid. Wala namang nagawa si Feli kundi ang mapahimas na lang sa nasaktang pisngi. Niligpit niya rin ng maayos ang mga kinuhang damit ni Donna sa kabinet at nagmadali siyang gawin yon dahil ayaw niyang maabutan siya ni Mrs. Ramos at mabaling sa kanyang sisit mapasama pa siya. Hindi na rin ipinalam pa ni Feli kay Mrs. Ramos ang ginawa ni Donna. Ayaw niya kasing mauwi sa lalong hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Donna ang gagawin niyang pagsasabi rito ng totoo. Ngunit hindi inaasahan ni Feli na gagantihan siya ng ambisyosang kasambahay ng sumunod na araw. Habang naglalabas siya sa likod ng bahay, bigla na lang siyang pinatawag ni Donna. Inutusan siya nitong magplansya dahil may iba pa raw itong gagawin, kahit na hindi pa siya tapos sa pagbabanlaw niya. Sa pagkakataong yun, nagreklamo si Feli, ngunit ito pa rin ang nasunod sa huli. Ano, susundin mo ba ang utos ko o hindi? Papipiliin kita, Feli. Alalahanin mo, isang sabi ko lang kay Mrs. Ramos, pwede kitang patalsikin sa bahay na to. Itaga mo yan sa kukote mo. Oo na, gagawin ko na. Hindi mo na ako kailangan pang takutin. Gusto mo pa talagang inisin muna ako no, bago ka sumunod? Siguraduhin mo lang na matatapos mo yan bago dumating si ma'am. Dahil ayoko maabutan kanyang yan ang ginagawa mo. Opo, masusunod po, kamahalan. Anong sabi mo? Wala po. Ang sabi ko, pwede ka na magpahinga at ako nang bahala rito. Tanging pag-irap naman ang naging tugon nito. Bago umalis si Donna, nagawa pa nitong bumulong-bulong na parang bubuyog. Panay ang reklamo nito na para bang nangungunsumi ito sa mga batang paslit na binabantayan nito. Gayong wala naman itong ibang ginawa, kundi ang mag-utos lang ng gawaing ito naman dapat ang gumagawa. Habang namamalansya si Feli, napansin niya ang isang bestida na pangsimba ni Mrs. Ramos sa isang basket. Nang bulat-latin niya yon, laking gulat pa niya nang makitang may malaking butas yon sa bandang laylayan, na mukhang nasunog sa pagkakaplansya. Kinutuba ng masama si Feli sa nalaman. Bago pa niya maitupi ang bestida, biglang dumating si Mrs. Ramos. Kitang-kita nito ang hawak ni Feli na bestidang may butas at sunog na parte. Anong ginawa mo, iha? My God, that's my expensive dress. Ma'am, hindi ho ako ang... Feli, anong ginawa mo sa damit ni ma'am? Bakit nasunog? Miss Donna, hindi po ako may gawa nito. Ang totoo, napansin ko lang na ganito na to, ma'am. Nakita ko lang po ito sa loob ng basket. Akala ko po isa sa mga tutupiin. At talaga nagawa mo pa magsinungaling at magmaang-maangan? Huling-huli ka na sa akto, magdadahilan ka pa? Tell me honestly, iha. Ano ang nagyari? Bakit pala ikaw ang namalansya nito? Hindi ba't binili na nakita na tanging paglilinis lang sa paligid ng bahay ang gagawin mo? What's the meaning of this, Donna? Bakit si Feli ang hinayaan mong gumawa ng trabaho mo? Hindi naman agad nakasagot si Donna sa naging katanungan ni Mrs. Ramos. Hindi ito makatingin ng tuwid sa ginang. Nautal din ito ng sumagot.
Ngunit nagawa pa rin itong maghabi ng alibay para lang makalusot at mapunta ang lahat ng sisi kay Feli, na si Feli mismo ang nagpumilit na gawin ang trabaho nito dahil gusto lamang daw niyang tumulong. At sa huli nga, bilang parusa sa nagawa niyang pagkakamali kahit hindi naman totoo, kinaltasan ni Mrs. Ramos ang sasahurin niya para sa buwang yun. Hindi raw nito hahayaang mamihasa siya dahil sa utang na loob nito sa kanyang tiyahin. Halos manlumo si Feli dahil kahit anong pagmamakaawa at pagtanggi niya sa ibinibintang ni Donna, wala siyang nagawa. Napayuko na lamang siya at nanahimik sa isang tabi. Nang hindi na makatiis pa, kaysa ang ipagpatuloy ang kanyang gawain, mabilis siyang tumakbo palabas ng malaking bahay. Sa garden siya nagtungo upang sandaling magpalamig, hanggang sa dinala siya ng kanyang mga paa sa nagsisilbing greenhouse sa loob ng bakuran. Humanap siya ng mauupuan doon at tuluyang naglabas ng sama ng loob. Umiyak siya ng impit habang halos isumpa na sa kanyang isipan si Donna. Subalit hindi pa siya nagtatagal sa pagsisintir niya nang may palad na dumapo sa kanyang balikat. Nang mag-angat siya ng tingin, isang panyulito ang bumungad sa kanya. Hawak yon ng isang makisig na binata. Nakilala niya naman ito bilang si Miguel na siyang hardinero ni Mrs. Ramos. Ayos ka lang ba, Miss Feli? Alam mo, hindi masama ang maglabas ng hinaing ng palihim. Pero hindi rin magandang pagkimkim ng hinanakit dahil nakakasakit lang ito sa ating dibdib o damdamin. Sana nga, ganun lang yun kadali, Miguel. Napaka-unfair lang kasi. Wala naman ako naging kasalanan o nagawang pagkakamali. Pero sa simpleng paliwanag lang ng iba, sa akin na agad napunta ang sisi. Alam mo, may kasabihan nga ang tita ko noon, natalo ng isang sipsip at ganid ang taong nasa katwiran. Huwag ka mag-alala, dahil may masamang karma ring naghihintay sa mga taong yun. Sana nga, Miguel. Pero hindi ko naman ginugusto ang gumante o may mangyaring masama sa taong gumawa sa akin ng hindi maganda. Napakabuti ng puso mo, Miss Feli. Hindi mo deserve ang magdusa dahil sa pagkakamaling ginawa ng iba. Wala naman akong magagawa, Miguel eh. Dahil bago lang din naman ako rito. Kaya wala akong laban kahit gustuin ko pang ipaglaban kung ano ang tama. Napahaba pa ang usapan ng dalawa. Parehong naging magaang ang loob nila sa isa't isa. Nagkaroon ng isang kaibigan at kakampi si Feli sa katauhan ni Miguel. Dahil kahit sandali lamang niya itong nakilala at nakausap, nasisiguro niyang mabuting tao ito at may mabuti ring hangarin. Kahit masama ang loob ni Feli sa nangyari, nagsumikap siyang ipagpatuloy ang paninilbihan sa malaking bahay. Hanggat maaari iniiwasan na lamang niya si Donna. Sa tuwing uutusan siya nito na animo ito ang boss, natutunan niya rin kung paano magbingi-bingihan at ang wag na itong pansinin. Subalit mukhang lalo lamang nitong sinasagad ang pagtitimpi ni Feli. Nang isang umaga, habang naglilinis siya ng mga nakadisplay na gamit sa sala, bigla na lang siyang tinabig ni Donna na nagmula sa kung saan. Dahilan para mabitawan niya ang hawak na vase na tinitiyak niyang mamahalin din. Nahulog yun at nabasag sa marmol na sahig. Inunahan pa siya ni Donna sa pagtili. Nang pahangos na dumating si Mrs. Ramos, yun ang tagpong inabutan nito. Anong nangyari rito? Ma'am? Si Feli po, ma'am. Binasag ang mamahalin yung vase. Hindi kasi nag-iingat eh. Ayan tuloy. Feli, for the second time, bakit hindi ka nag-iingat? Ma'am, hindi ho sa ganun. Si Donna po kasi tinabig ako. At nagawa mo pa talaga akong pagbintangan? Ang sabihin mo, napaka-careless mo lang talaga. Ang hilig mo rin ipaako sa ibang pagkakamali mo, no? My gosh, sa tagal ko nang naninilbihan sa inyo, ma'am. Never pa ako nakasira ng gamit dito. Pero itong bago niyong kasambahay, ewan ko ba? Halos mangiyak-ngiyak na si Feli.
Dahil kahit anong paliwanag at depensa ang gawin niya, lagi na lang may nasasabi si Donna laban sa kanya. Napahilot naman sa kanyang sentido ang ginang. Binigyan ito ng warning si Feli na kung muli siyang magkakamali, wala na itong magagawa kundi ang tanggalin siya sa pamamasukan doon. Sa nanginginig na kamay, maingat na nilinis ni Feli ang nabasag na vase. Nang tumalikod si Mrs. Ramos, nagawa pa siyang tabigin ulit ni Donna. Dahilan kung bakit nagkasugat ang kanyang kamay nang madiin sa bubog ang kanyang palad. Nang makita yun ng driver na si Kuya Arnold, mabilis nitong dinaluhan si Feli. Kahit ito'y hindi rin nakatiis na magkomento sa ugaling ipinakita ni Donna. Naniniwala kung hindi mo kasalanan na nangyari, Iha. Matagal na rin ako namamasukan bilang driver ni Mrs. Ramos eh. Kilala ko na ang likaw ng bitukan ng Donna na yun. Maliban sa tiyahin mo, halos lahat ng nagiging bagong kasambahay dito hindi nakakatagal dahil sa babaeng yun. At mukha ngayon ikaw naman ang napagdidiskitahan niya, Iha. Bakit ho ba ganun ang babaeng yun? Wala naman akong ginawang mali sa kanya para gawin niya to sa akin. Alam mo, Iha, sa pagkakaalala ko, kaya ayaw ng babaeng yun ng mas bata na napapasok dito dahil sa pagkakagusto niya sa binatang anak ni Mrs. Ramos. Nako, may pagkaambisyosa kasi ang babaeng yun Nakakala mo naman magugustuhan siya ni Sir Alejo. Talaga po? Pero hindi ko pa naman po nakikita ang lalaking anak ni Ma'am. Kaya bakit pinag-iinitan niya na agad ako? Hindi ko nga rin alam sa babaeng yun. Iwasan mo na lang siya kung kinakailangan, Iha. Dahil walang saysay ang pagsusumbong mo kay Mrs. Ramos kapag nasa paligid ang Donang yun. Malabo naman po sigurong mangyari yun, Kuya Arnold. Kasi laging ako nakikita ng babaeng yun. Bago pa matapos ang dalawa sa pagliligpit ng nabasag na vase, muling bumalik si Donna na hindi maipinta ang mukha. Nang makita nito ang nagdurugong kamay ni Feli, kaysa ang makaramdam ng konsensya, napangisi pa ito na parang bruha. Nagawa pa nitong titigan ng masama si Kuya Arnold nang makitang tinutulungan nito si Feli. Nagtimpi na lang din siya dahil ayaw niyang may masabi pa siya sa inaasal ni Donna. Nang sumunod na araw, hindi inaasahan ni Feli na maging si Kuya Arnold ay idadamay na rin ni Donna at pagbibintangang nagnakaw ng gamit ni Sir Alejo. Nagsumbong si Donna kay Mrs. Ramos na nahuli raw nito si Kuya Arnold na pumuslit sa silid ng lalaking anak ng ginang. Ito pa mismo ang nagbigay ng suwestyon sa ginang na halughugin ang gamit ni Kuya Arnold para patunayan ang sinasabi nito. Wala namang nagawa ang driver kundi ang pagbigyan ang ipinipilit ni Donna. At doon, nakita nga nila sa isang bag ni Kuya Arnold ang relo na Rolex ng lalaking anak ni Mrs. Ramos. Subalit kaysa ang tuluyang magalit ang ginang sa nalaman, nanahimik ito at naging seryoso. Napansin naman ni Feli ang mukha ni Donna na parang kinabahan ito. Doon pa lang may kutob na siya na may kinalaman si Donna sa relo na napunta sa bag ni Kuya Arnold. Walang sinabi si Mrs. Ramos sa nangyari. Subalit pinatawag nito sa librarian driver na kabado rin ng mga sandaling yun. Nang makaalis ang dalawa, doon na kinumpronta ni Feli si Donna. Alam mo, Miss Donna, ang paggawa ng masama sa kapwa, kailanman hindi magdudulot ng maganda. Sana maisip mo rin na kung matatanggal sa trabaho si Kuya Arnold, paano na ang pamilya niyang umaasa lang sa kinikita niya bilang driver? Ako ayos lang sa akin na matanggal pero at least alam kong nasa tama ako at kailanman hindi ko magagawa ang mga ibinibintang mo sa akin mula pa lang sa umpisa. So sinasabi mo bang masama akong tao at sinungaling, ha, Feli? Kung ayos lang naman pala sa'yo matanggal sa trabaho mo, bakit hindi ka nalang mag-resign mismo? Alam mo, mula nang mapasok ka rito, umiinit na agad ang ulo ko, makita ko pa lang yung pagmumukha mo. At talaga naghanap ka pa ng kakampi, ha? Sa tingin mo palalampasin ko to? Mas magandang pareho kayo magdusa sa uli. Ang payo ko lang sa'yo, Miss Donna, kung sa tingin mo mataas na ang kinalalagyan mo ngayon, darating din ang panahon ng pagbagsak mo at mas matindi pa rito magiging kapalit.
Pinagbabantaan mo ba akong babae ka? Kung hindi dahil sa sip-sip mong tiyahin, hindi ka naman makakapasok dito eh. Baka gusto mong lalo kang samain sa akin. Sinusubukan mo bang pasensya ko? May problema ba? Bakit parang nag-aaway na kayo rito? Nasaan nga pala si ma'am? May gusto lang sana akong sabihin sa kanya. Oh, teka. Paano naman yung kamay mo, Miss Feli? Bakit may benda yan? Wala ito, Miguel. Nasugatan lang dahil hindi ako nag-iingat. Bago pa muling makasagot si Miguel, nagreklamo naman si Donna na kesyo nagsama-sama raw ang mga sipsip at makakapalang mukha sa paligid niya. Na kung tutusin, parang sarili lamang nito ang tinutukoy nito. Bago umalis si Donna, napansin ni Feli ang pagsunod ng masamang tingin dito ni Miguel. Sinuway niya naman ang binata ngunit ngumiti lang ito sa kanya at nagpaalam na. Kahit hindi pa nito nakakausap si Mrs. Ramos sa pakay nito. Kahit nagtataka si Feli, sinundan niya na lang ito ng tingin. Kinaumagahan, nabulahaw ang tulog ni Feli dahil sa nakaririnding tili at daing ni Donna mula sa kabilang silid. Nang lumabas siya, naroon na rin si Mrs. Ramos at nag-aabang. Mababakas ang pag-aalala sa mukha nito. Nang bumukas ang pinto, lumabas si Donna na pumapalahaw. Sa punito ang dalawang tenga. Ma'am, tulong! Ang mga tenga ko! Sakit! Para may gumagalaw sa loob eh. Hindi ko na po kayang tisin pa. Ayoko na. Ano ka mo? Bakit naman nangyari yan? Paanong parang may gumagalaw? At teka, may nakapasok bang insekto sa loob ng tenga mo? Hindi ko po alam, ma'am. Kanina lang po kasi. Nagising na lang ako na masakit na magkabilang tenga ko. Daling niyo na lang po ako sa ospital, ma'am. Hindi ko na po kaya ang sakit eh. Oh, teka, tatawagin ko ang Kuya Arnold mo nang maihanda niya na ang sasakyan. Akala ko po, ma'am, tinanggal niyo na sa pagiging driver matandang yun. Paano? Oh, napano ka naman? Teka, bakit ganyan ang amoy ng hininga mo, Donna? Bakit napakabaho? May nakain ka bang kakaiba kagabi? Hindi na nakasagot pa si Donna dahil nagsuka na lang ito basta sa sahig na marmol. Napalayo rito pareho sina Feli at Mrs. Ramos. Nahindik sila sa naging itsura ng iniluwa ni Donna. Itim na likido yon na may halong parang mga uod. Kumikislot-kislot pa mga ito na parang may buhay. 3 beses na sumuka si Donna. Kapansin-pansin din ang pamumutla ng mukha nito. Kahit si Feli, hindi napigilang mamutla dahil sa kanyang nasaksihan. Bigla namang nag-antanda ng krus ang ginang dahil sa pagkagulat. Mabilis nitong tinawag si Kuya Arnold at tinulungan si Donna na maisakay sa sasakyan nang tuluyan na itong himatayin. Umalis ang 3 at naiwan si Feli para maglinis ng nakakadiring suka ni Donna. Wala naman siyang ibang pagpipilian kundi ang gawin yun dahil tanging siya na lang ang naiwan doon. Nang patapos na siya sa ginagawa, saka naman dumating si Miguel. Nagtanong ito kung ano ang nangyari at kung bakit daw nagmamadali sila Mrs. Ramos gayong nakapantulog na mga ito. Ikinuwento naman dito ni Feli ang nangyari. Matama nitong nakinig ngunit nanatiling seryoso ang mukha ni Miguel. Akala ni Feli may sasabihin ang binata tungkol sa nangyari kay Donna. Subalit mabilis lamang itong nagpaalam sa kanya at umalis na. Naghintay ng ilang oras si Feli ngunit hindi pa rin umuuwi sina Mrs. Ramos. Hindi niya napigilang magtaka at ang kabahan na rin. Nakaramdam siya bigla ng awa para sa kalagayan ni Donna. Dahil kahit gusto niya itong maparusahan sa masamang asal nito, hindi niya naman gugustuhin lumubha ang kondisyon nito. Sa puntong manganganib ang buhay nito. Bago pa makauwi ang 3, siya namang dating ng lalaking anak ni Mrs. Ramos. Yun ang kauna-unahang pagkakataon na makita ito ni Feli. Gaya ng pagsasalarawan dito ni Kuya Arnold,
Hindi nakatakataka kung bakit na humaling dito si Donna. Dahil talaga namang gwapo ito. Matikas din at halatang isa ng ganap na profesional sa tindig nito. May problema ba rito? Nasa si Mami? Bakit wala ang kotse sa garahe? May lakad ba sila today? Sir, nagkaroon lang po ng emergency. Sumama po kasi yung pakiramdam ng isa niyong kasambahay. Kaya sinamahan to ni Ma'am sa ospital. What happened? Ganun ba kalala yun? At pati ang phone ni Mami nakalimutan niya? Nagsuka po kasi si Miss Donna at hinimatay. Naikwento naman dito ni Feli ang tunay na nangyari. Tumangutangulang din ang binata. Pagkuway nagpaalam itong aakyat sa sarili nitong silid upang magpahinga na. Nang makaalis ito, sakalang nakahinga ng maluwag si Feli. Ilang sandali lang, bumalik na rin ang tatlo mula sa ospital. Nakaalalay pa rin si Kuya Arnold kay Donna na mukhang namumutla pa rin. Ngunit kapansin-pansin namang mas bumuti na ang pakiramdam nito ng mga sandaling yon. Nanatili naman si Donna sa silid nito at walang nagawa si Feli kundi ang pagsilbihan nito at gawin ang gawaing hindi naman ito magagawa para sa araw na yon. Na mukhang sinasamantala naman ni Donna dahil panay ang utos nito kay Feli. Nakulang na lang, subuan niya pa ito nang mag-request ito ng paborito nitong pagkain. Nang kausapin ni Feli si Kuya Arnold matapos niyang gawin ang ipinapagawa sa kanya, doon niya na lamang wala raw makitang findings ang mga doktor na sumuri kay Donna. Hindi na rin naman daw naulit ang pagsusuka nito nang nasa ospital na. Ngunit naroon pa rin ang mga tila insektong gumagalaw sa mga tenga nito. Kahit sabi ng nurse, wala naman daw itong napansin sa loob ng tenga. Hindi naman makapaniwala si Feli sa nalaman niya. Kinagabihan, pinatawag silang lahat ni Sir Alejo sa sala. Kasama nitong nakaupo sa sofa ang ina. Nakaharap dito ang isang laptop na nasa center table. Kahit si Donna at Miguel ay pinatawag din. Kahit anong reklamo ni Donna ay wala itong nagawa sa seryosong tingin dito ni Sir Alejo. Alam niyo ba kung bakit ko kayo pinatawag? Bakit po pala, sir? Ang totoo po niyan, ang sama pa rin ang pakiramdam ko. Kaya baka naman pwedeng... Tumahimik ka! Dahil ikaw ang dapat na hindi mawala sa pagtitipong to. Alam mo ba kung bakit nandito kayo ngayon? Bakit nga po pala, sir? May problema ba? May gusto lang akong linawin at ipagtapat sa inyo. Ang bawat sulok ng bahay na to, may mga hidden camera. Sa kwarto ko at sa kwarto ng kapatid kong babae, meron din. Ginawa ko yun hindi dahil sa wala akong tiwala sa mga nakatira dito. Para sana yun makaiwas sa mga akyat bahay na nagkalat sa panahon ngayon. Maging sa bakura na lingid sa kaalaman ni Mami, meron ding hidden camera. Kaya ngayon pa lang, gusto kong umamin ang dapat na umamin sa mga nagawa niyang pagkakamali. Kung gusto niyang mabigyan pa siya ng pagkakataong manatili pa sa bahay na to. Iho, ginawa mo talaga yun? Bago pa may makareact sa kanila, biglang napasinghap ng malakas si Donna sa isang tabi. Ilang beses din itong napaatras. Dito natuon ang kanilang mga atensyon dahil sa kakaibang ikinikilos nito. Nakahinga naman ng maluwag si Feli. Dahil sa sinabi ni Sir Alejo, mabibigyan na rin ng ustisya ang pambibintang sa kanya ni Donna. Malalaman din ni Mrs. Ramos kung sino sa kanila ni Donna ang nagsasabi ng totoo. Hindi na muli pang nagsalita si Sir Alejo. Subalit ipinakita nito ang mga record at kuha ng CCTV sa kanilang lahat. Kahit ang ginang ay hindi makapaniwala. Lalo na nang makita nito sa akto ang mga ginawa ni Donna na lingid sa kaalaman nito. Halos mapaluha naman sa tuwa si Feli nang madiskubre niya ang totoong pinaggagawa ni Donna. Kung paano nito nasunog ang damit ni Mrs. Ramos habang ito ay abala sa katext nito sa phone at kung paano nito pahirapan si Feli. Lalo na ang ginawa nitong pagtabig kay Feli. Dahilan kung bakit nabasag ang hawak niyang vase. Naroon din ang kuha kung paano pumuslit si Donna sa silid ni Sir Alejo at kunin ang relo nito. Ito rin mismo ang naglagay nun sa bag ni Kuya Arnold.
Hindi man nakita sa kamera, subalit nahuli naman itong pumasok sa silid ng driver nila. Yun ang magsisilbing matibay na ebidensya na tuluyang magdidiin kay Donna sa kanyang mga nagawa. Sir, hindi ko po sinasadya nangyari. Sir, si Feli po. Siya po nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng yun. Nagpapatawa ka ba, Miss Donna? Kitang-kita na ang lahat ng dumi mo. Tapos nagagawa mo pang isisi yung kay Miss Feli? Sir Alejo, mag-iisang linggo pa lang po si Miss Feli sa paninilbihan dito. Kaya malabo po ang binibintang ng babaeng yan. Hindi. Totoo ang sinasabi ko. Si Feli ang may kasalanan ng lahat. Ma'am, bakit niyo ho ako... Ano? Kulang pa ba ang sampal ko para matauhan ka, Donna? Mabuting bata si Feli. Una pa lang may kutob na akong may mali sa mga pag-aakusa mo sa kanya. Kung hindi ka hihingi ng tawad sa mga pagkakamaling nagawa mo, ang mabuti pa, sa presinto ka nalang magpaliwanag dahil ipakukulong kitang babae ka. Ma'am, wag po. Parang awa niyo na po. Kailangan na kailangan ko po ang trabahong to. At hindi rin ho ako dapat makulong dahil ako lang din ang inaasahan sa bahay namin, ma'am. Baka naman po... Hindi ko alam kung maaawa ako sa'yo dahil sa mga ginawa mo. Hindi ko akalaing pati si Arnold pagbibintangan mo sa huli. Alam mo bang palihim ako nagpatawag ng mag-iimbestiga tungkol sa relo? Malalaman ko mamaya kung naroon nga ang fingerprint ni Arnold. Pero sa nakita ko, mukhang hindi na yung kailangan pa. Dahil malinaw pa sa sikat ng araw ang ginawa mong panloloko. Walang napala ang pagmamakaawa ni Donna kahit lumuhod pa siya sa harapan ni Mrs. Ramos. Ngunit kung magagawa niya raw magsisi at humingi ng tawad sa ginawa niyang pagkakamali sa mga taong naargabyado niya, saka nito iuurong ang kaso laban sa kanya. Bagamat tuluyan na rin siyang matatanggal bilang kasambahay. Hindi lang yun, wala na ring ibang tatanggap pa sa kanya bilang katulong sa lugar nila, bilang leksyon sa ginawa niya. Nang masigurong nagsisisi na ito sa ginawa nito, saka lamang itinigil ni Miguel ang pambabarang sa babae, na lingid sa kaalaman ng lahat. Magmula noon, naging malapit din sila sa isa't isa ni Feli. Sa huli ay natapos din ang pagiging ambisyosa niyang kasambahay. Ipinapakita rito na kung kasamaan ang ipinakita mo sa iyong kapwa, kamalasan naman ang balik sa iyo dahil sa iyong ginawa. Wakas!